Magandang araw mga kapantasya. Welcome sa ating channel. Narito akong muli, ang inyong tagapagsalaysay, Miss Ina. Samahan niyo kong basahin ang liham na nagmula sa ating kapantasyang si Erin. At ito ang kwentong pinamagatang, Babaeng Mahilig sa Talong. Ako si Erin, 28 anyos, at mag-isang naninirahan dito sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula ito noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Mahilig akong manood ng mga videos ng mga hubad na lalaki at tumingin sa mga litrato nila sa isang magazine. Nakasanayan ko na ito kaya't sa tuwing may makakasalubong akong lalaki ay hindi ako sa mukha tumitingin kundi sa ibabang parte nito. Isa rin siguro ito sa dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa akin. Tapos ako ng pag-aaral dito sa universidad na malapit dito sa amin. Kumuha ako ng kursong tungkol sa pagnenegosyo. At kasalukuyan din akong nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya. Maayos naman ang buhay ko ngunit hindi ako masaya. Papunta na ako sa opisina ng mga panahon na yon. Palagi rin akong tampulan ng tukso sa aming opisina. Pero katulad ng lagi kong sinasabi ay wala naman akong pakialam. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin nang minsang may dumating na mga lalaki na kamiting ng amo namin. Sa tansya ko ay 7 silang lahat at lahat sila ay naka-formal attire. Palihim akong tumingin sa mga pantalon nila, sa mga umbok na gitnang bahagi ng hita. Mahilig talaga akong tumingin sa mga talong ng mga lalaki. Tinatansya ko kasi kung gaano ito kalaki at kahaba. Subalit napako ang paningin ko sa isang lalaki. Mas halata ang umbok nito at mukhang mas malaki ang talong nito kumpara sa mga kasama nito. Mayroon itong masungit na aura kaya't kahit muntik na ako nitong mabunggo ay hindi man lamang ito tumingin sa akin. Napadaan siya sa harap ko at napapikit ako habang inamoy ang panlalaki nitong pabango na mas lalong nagpalakas ng apil nito. Hindi ako mapakali sa sariling lamesa kaya't pasimple akong sumilip sa pintuan ng opisina ng amo ko. At nakita ko na walang tao doon kaya't pumasok ako ng palihim. Minamasdan ko ang mga upuan na nakahilera sa isang mahabang lamesa at napako ang tingin ko sa upuan ng gwapong lalaki na nakita ko. Naroon kasi siya nakapwesto kanina. Kaya't agad akong umupo doon at inamoy-amoy ang upuan. Ininom ko rin ang tubig na nakalagay sa plastic na lagayan. Mayroon na itong bawas. Tiyak ko naman na sa lalaki yung inumin. Kinalahati ko ang tubig mula doon. Pagkababa ko ng plastic na bote ay agad kong nakita ang panyo katabi nito. Kinuha ko yon at inamoy. Alam kong sa kanya yon dahil ganon ang amoy ng pabango niya. Inaamoy-amoy ko ang panyo niya subalit naantala yon nang maramdaman kong may mga yabag na papasok sa opisina. Nataranta ko kaya't agad kong kinubli ang sarili ko sa ilalim ng mesa. Takot ang nadarama ko ng mga panahon na yon. Takot dahil baka mahuli akong nasa loob ng opisina at takot dahil baka mahuli akong hawak-hawak ang panyo ng lalaking yon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko ngunit gustong-gusto ko talaga kapag inaamoy ko ang pabango ng lalaking yon. Tahimik lamang ako sa ilalim ng mesa ng mga oras na yon habang nakikinig lamang sa usapan nila. Lust ang pangalan ng lalaki. Kakaiba ngunit talaga namang nakakapanindig balahibo. Magaling siguro ito sa kama. Yan ang mga hatagang tumatakbo sa isip ko nang marinig ko ang pangalan nito. Nasa ilalim pa rin ako ng mesa ng mga panahon na yon at nakaharap ako sa prenteng nakaupong si Lust. Pinagmamasdan ko ang magkasama niyang binti at ang sarap sigurong hawakan ng mga yon. Subalit bigla na lamang ibinuka ni Lust ang kanyang dalawang binti, dahilan para mapatingin ako. Nakita ko ang umbok sa gitnang bahagi ng kanyang mga hita. Mukhang malaki yon,
at dagli akong napalunok habang sapo-sapo ang aking bibig upang hindi makagawa ng ingay. Mabuti na lamang at hindi rin sila nagtagal at umalis rin. Maaga rin akong nakauwi at agad kong inamoy-amoy ang kanyang panyo. Inuwi ko na rin ang plastic na pinag-inuman nito kanina. Tila ay baliw na ako sa ginagawa ko subalit wala na akong pakialam. Nang minsang lumabas ako upang bumili ng makakain sa malapit na tindahan ay biglang naagaw ng isang lalaki ang atensyon ko mula sa loob. Naroon si Lust. Mabuti na lamang at dala-dala ko ang kamera ko at agad akong pumasok sa tindahan upang sundan siya. Kinuhanan ko siya ng litrato habang namimili ito, hanggang sa lumabas na ito at sumakay sa kanyang magarang sasakyan. Nakuhaan ko siya ng palihim. Pag-uwi ko sa aking bahay, ay doon ko tinignan lahat ng litrato niya at napakagwapo talaga nito. Naging gawain ko na ito at palagi ko siyang sinusundan ng palihim. Sa tuwing pumupunta siya sa opisina ay lagi kong kinukuha ang mga panyo niya pati na rin ang plastic na iniinuman nito. Iniipon ko yon sa aking silid kasama ng kanyang mga litrato. Nakalagay yon sa dingding upang palagi kong nasisilayan ang kanyang mukha. Ngunit hindi na ako nakontento, kaya gumawa na ako ng paraan para mapasakin siya. Isang araw ay naglakas ako ng loob upang lapitan siya. Kahit alam ko na hindi naman ako nito papansinin. Binigyan ko siya ng tubig at kakanin. Mabuti na lamang ay kinain niya yon at ininom ang tubig. Nilagyan ko ito ng pampatulog upang makatulog siya at maisakatuparan ko na ang aking plano. Dinala ko siya sa aking bahay at doon ko sinimula na pagpantasyahan ang kanyang katawan mula taas pababa. Unti-unti ko ring hinubad ang kanyang damit, pati na ang panloob. At tama nga ang hinala ko. Malaki nga ang alaga nito at dahil dito ay mas lalong uminit ang pakiramdam ko. Unang beses kong makipagtalik, subalit mayroon naman akong alam dahil sa mga napapanood kong videos. At lagi ko rin pinapaligaya ang sarili ko habang nakatingin sa mga litrato ni Lust. Hinalikan ko siya sa labi pababa sa panga, leeg, dibdib at sa gitna ng mga hita niya na matagal ko nang gustong tikman. At nakontento naman ako nang lantakan ko yon. Nakasaludo yun sa akin na tila nang hahamon. Agad kong ipinuwesto ang sarili ko sa gitna niya habang unti-unting binabaon ang sarili ko sa kanya. Masakit iyon, subalit sa katagalan ay sumarap na rin. Unti-unti nang nasanay ang pagkababae ko sa kalakihan niya kaya't unti-unti na ring bumibilis ang kilos ko sa ibabaw niya. Sarap na sarap ako ng mga oras na yon. Subalit nabigla ako sa bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lamang ay nasa ilalim na ako at siya na ang nasa ibabaw ko. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Magsasalita na sana ako subalit walang pasabi niyang ibinaon ang sandatan niya sa kuweba ko. Hinalikan niya ako habang pabilis ng pabilis siyang umuulos sa ibabaw ko. Lumalangit-ngit na ang kama ko sa tindi ng paggalaw ni Lust sa akin. Hanggang sa sabay naming naabot ang rurok ng tagumpay. Akala ko ay nagtatapos na doon, subalit bigla niya akong hinatak patalikod at nakaharap na ang likuran ko sa kanya. Ngunit ibinaon niya ulit sa pangalawang pagkakataon ng kanyang sandata. Habang hatak-hatak niya ang buhok ko na hindi gaanong kalakasan upang masaktan ako. Sari-saring ungol na ang umaalingaw-ngaw sa silid ko. Hanggang sa naabot muli namin ang langit na hindi ko mabilang kung ilang beses namin ginawa. Sa sobrang pagod ay hindi ko na malayang nakatulog na ako. Narinig ko lamang ang boses niya bago ko tuluyang kainin ng antok ko. Nag-enjoy ako. Matulog ka na. Wika ni Lust. Unti-unti kong minulat ang mata ko dahil sa sinag ng araw na tumapat sa mukha ko. Nakabukas na pala ang kurtina mula sa bintana ng munti kong bahay.
Masakit ang katawan ko ng mga oras na yon, subalit nabigla ako nang makita kong nakatayo si Lust sa harapan ng dingding kung saan makikita ang mga litrato niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahon na yon, hanggang sa magsalita ito. Ang ganda ng mga pictures ha, wika ni Lust. Nanginginig ang mga tuhod ko habang nakabalot ang hubad kong katawan sa kumot. Natatakot ako na baka ipakulong ako nito. Hawak-hawak niya rin ang mga plastik na nainuman niya pati na rin ang mga panyo nito. Humarap siya sa akin ng may seryosong muka. Nakakatakot ito kaya't unti-unti akong umatras palayo sa kanya. Subalit hinila niya ang paa ko dahilan upang mapahiga ako at mapailalim sa kanya. Binihisan niya ako at sinama sa kanila. Dinala ko nito sa kwarto niya at doon tumambad sa akin ang iba't iba kong litrato sa loob ng silid nito. Mayroong nasa opisina, sa kalsada, sa bahay, sa tindahan, at sa eskwelahan noong mga panahon na nag-aaral pa ako ng kolehiyo. Inamin niyang matagal niya na akong sinusundan ng palihim. Simula noong nasa kolehiyo pa lamang kami, nagkataon pala na naging kaklase ko siya noon. Magmula raw noon ay doon siya nagkaroon ng interest sa akin. Alam din niya na kinukuhanan ko siya ng litrato. Alam rin niyang nasa ilalim ako ng mesa nang nagkaroon sila ng biglaang pulong. Kaya sinadya niyang ibuka ang kanyang dalawang binte upang akitin ako. Pumapasok rin siya ng palihim sa bahay ko at naglagay ng maliit na kamera sa silid ko. Gayon din sa mesa ko sa opisina. Alam din niyang nilagyan ko ng pampatulog ang kanyang kakanin. Sinadya niya palang kagatin ang parte na walang pampatulog. Kaya't nagpanggap na lamang siya na nakatulog subalit hindi naman totoo. Pinanood niya lamang ako kung paano siya gapangin. Ngunit nang hindi niya na ito matiis, ay doon na siya kumilos upang mapailalim ako. Nabigla man ako sa nalaman ko, ay hindi ko na ito ininda. Dahil pareho naman naming obsession ng isa't isa. 5 taon na ang lumipas, ngunit ganun pa rin ang setup namin. Palihim pa rin kaming nagkikita at patuloy pa rin na pinagsasawaan ng isa't isa. Hindi nga siguro namin mahal ang isa't isa. Inihahanda lang namin ang aming mga sarili para sa taong darating sa buhay namin.